What's up guys? Ito na yung part 10 ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo yung escape sequence. Ano ba yung escape sequence na yon? Ang escape sequence kasi ay yung nilalagay natin sa string, which is denoted by backslash. Ang ginagamit yon para magawa natin yung mga usually na imposible nating magawa sa string. So bibigyan ko kayo ng example. So lagay ko muna dito sa comment escape sequence, no? Escape sequence. Tapos, denoted by backslash. Yan. Tapos, gagawa tayo dito ng ano ba maganda? Siguro, system.out.println. Ilalagay ko dito, ano bang magandang example? This chicken is my favorite food. Yan. Pasensya na mga vegan pero example lang naman to. Huwag sana kayo masaktan. Tapos may sinave akong picture dito buksan ko lang Yan. Siyempre hindi na naman sa akin galing yan. Sa internet galing yan. Yan. Yan ang example ng mga escape sequence. Marami yan pero ito yung mga madalas lang nating makikita siguro. Except dito, hindi natin madalas itong makita. Itong backslash R na to. Backslash F, yan. Hindi natin madalas makikita yan. Pero ito yung mga backslash T, B, N, yan. Ito yung mga single quote. Madalas natin makikita yan. So, try muna natin. Dito muna tayo sa backslash T. Tingnan natin. So, try natin siya ilagay dito sa chicken is my favorite food. So, sa loob ng string, dito sa loob ng string na to, string literal na to, so, isingit natin yung backslash T. Yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, iraran ko. Nakikita nyo, gumawa siya ng tab. So, try pa natin. Magba-backslash T pa ako. Siguro, pwede nyo pagdugtungin ng ganyan yan, no? Backslash T, run. Ayan, maraming tab. So, tulad na sinabi ko mga imposibleng magawa, na usually, pero hindi naman lagi, no? Kasi yung tab, pwede mo naman gawin yan ng ganyan, no? Tab. Yan. Sige, run. Diba? Pero ang tinutukoy ko na usually hindi magawa tulad na to, yung quote. Yung double quote. So, paano ka magdo-double quote sa loob niyan? Sige. Try ko magko-quote ako. Nakikita nyo, sinasara niya. Kasi nakita niya, ito yung opening natin na quote. Nakita niya bigla may quote tayo. So, ina-assume niya, ito na yung closing na quote natin. Kaya, hindi niya na pinapansin tong isang to. So, dun papasok yung escape sequence na sinabi ko na usually ginagamit din siya sa mga imposible. So, backslash, quote. So, yan yung escape sequence para makapaglagay tayo ng quote sa loob ng string. So, try natin. Iraran ko. Ayan, nakita niya, may quote dito. So, ilagay natin siya siguro sa Word. So, ano ba maganda? Ha. Tapos, biglang backslash, quote ulit. So, titignan natin. Chicken is my favorite food. So, yan yung mga escape sequence. So, titingin pa tayo ng example. Ito. So, try natin yung backslash B, backspace. Tingnan natin may nangyari. Walang backspace tayo. Pero siguro, alam niya na may nangyari, no? So, i-backspace natin dito. Backslash B. Try natin. So, chicken is my favorite food. Binura niya yung D. So, yun yung backslash B. Paano pag nagdagdag pa tayo? Ano may nangyari? Check natin. Dalawang letter na ibinura niya, yung O tsaka D. So, ang backslash B is backspace. So, tingin pa tayo saan na yun? Ito, N. Try natin yung N. Ano ibig sabihin ng new line? Sige, tingnan natin. So, backslash, siguro dito ko isisingit. Sigit na ulit. So, backslash N. Tingnan natin kung ano yung mangyayari dyan. Chicken is my, tas napunta siya sa panibagong line, favorite food. So, para kang ulit, no? System.out.println, no? So, bali ginawa nyo, system.out.println, tas chicken is my, tapos gumawa ulit kayo ng panibagong system, dito sa baba, system.out.println, tapos favorite food. Parang ganun yung lumalabas. So, check natin, mag-ano pa tayo. Backslash N, ganyan. Tingnan natin. Ayan, ang layo ng food. Ang daming space dito. Ang daming line na space. So, tingnan natin yung ibang escape sequence natin. So, wait lang to. Ayan.
Etong carriage return, hindi natin madalas magagamit yan kasi sa mga ano yan no? Sa mga lumang ano yan. Yung mga typewriter, yung mga lumang typewriter, kung naalala nyo, yung head nun, yung ulo nun, kung saan ka nagta-type, no? Kung saan na yung ano niya, current na kung saan na siya nagta-type, is babalik ka sa simula. Ibabalik mo siya kapag sinabi mong \r. Ibig sabihin, kapag binalik mo siya sa simula, i-overwrite niya yung mga susunod na ita-type. I-overwrite niya yung previous na tinype mo. So, sige, gawa tayo ng example. Pero, hindi na masyadong nagagamit to, no? So, chicken is my, tapos bigla ka ng, dito, nag \r. Yan. So, ibig sabihin yan, etong, ba't na yun, favorite food, yan. So, ibig sabihin yan, chicken is my, tapos bigla kang babalik sa yung head mo dito, i-overwrite ng favorite food mo yung mga nakasulat dito. Okay? So, try natin i-run. Ayun na, nakita nyo, favorite food na lang. Nawala na yung chicken is my kasi in-overwrite ng typewriter natin. Kumbaga ganun, no, yung typewriter sa mga luma. Pero hindi na natin madalas makikita ngayon yan. Ganon din dito sa susunod na ito, yung form feed. Ganon din yan, no? Sa mga printer. Dito sa console, hindi natin siya makikita ng matino, no? Dito. Kasi ano lang naman to eh. Kumbaga parang single page lang to eh. Kasi yung form feed na yan, yung \f na yon, ibig sabihin nun, parang, ano bang magandang ano dito? Parang sa next page na, parang sinasabi mo, next page na. Ayaw ka na mag-type sa first page, sa next page na. Parang gano'n yung nangyayari. Parang nag-feed ka na ng bagong paper, parang gano'n. So, sige, try natin i-run ko. Usually, hindi mo siya makikita dito, yung ano niya, yung effect niya dito. Kasi, yun nga, nasa ano lang tayo. Console lang tayo dito sa ano. Alam niyo na, dito sa IDE, console lang. So, i-run ko. Chicken is my favorite food. Meron lang siyang ganito. Pero basically, parang sinabi niyang next page na, parang gano'n. Yun ang pagkakalala ko dyan, Sige. Yun yung naalala ko dyan, pero medyo sure. Medyo sure naman ako doon sa pagkakano ko nga. Sure naman, mataas yung chance. Siguro mga sa 95%. Pero sige, double check ko. So, buksan natin yung internet. Sige, huwag na nga yan. Yan. Tapos, Java form feed escape sequence. Yan. Insert purpose. Yan na lang, purpose. The escape sequence represents a form feed characters. It is used to insert a form feed into a string literal. It's used to start a new page. Tama nga. Tama yung naalala ko. The form feed character is used to start a new page in a printed document. Okay? So, galing ko, no? So, balikan ko yung ano natin, IDE natin. So, ano yung susunod na escape sequence natin? So, ito, single quote. Parang kanina lang, double quote. Sige, try natin. Single quote. Pwede ba siya ng, pwede naman siya mag-single quote dito, no? Pero, pwede mo rin siyang gamitan ng escape sequence. Sige, tignan natin yung single quote. Maglagay tayo ng maraming single quote. Tignan natin kung mapiprint siya. Na-print nga siya. Pero meron din siyang escape sequence. So, backslash, tapos, isa na yan. Yan, backslash, tapos backslash quote, tapos backslash quote. Kaya may warning siya dito kasi, ayan, nakalagay, backslash is unnecessarily escape. So hindi na siya necessary sa ano, no? I-run ko. Gumagana naman siya. Okay? So, no problem kahit magganto ka na lang. Ganyan. So, tignan ko sa susunod na double quote. Tapos na natin yung double quote. So, dito tayo sa backslash. So, ito try ko yung backslash. Yan, backslash. Hindi yan mapiprint kapag backslash, single backslash lang. Kasi iniisip niya na gagawa ka ng escape sequence. So, ito try ko i-run. Meron siyang error. Pero pag nilagyan mo pa siya ng isang backslash, alam niya na escape sequence backslash ang ginagamit mo. So, try. Ayan, chicken is my backslash favorite food. Galing, no? Yan yung mga escape sequence na madalas nating nagagamit. Pero marami yan. Makikita nyo naman sa internet yung mga ibang escape sequence na hindi natin natackle. Pero sige, bibigyan ko pa kaya ng isang example, which is yung Unicode. Unicode, pwede mong gamitan ng escape sequence yan eh.
basically, yung Unicode kasi, ano yun? Yun yung mga special characters yun na pwede nating malagay dito. So, tignan natin sa internet ang Unicode. Um, Unicode table Java. Sige. Unnecessary naman siguro ilagay yung Java, pero gusto ko lang kasi madalas ilagay yan, no? Kasi about Java yung ano natin. Sige, saan ba dito? Kasi pangalan nun, symbol. Dito ako tumitingin dati. Symbol.cc ba yun? O yung nakaraan, dyan ako tumingin. Sige, ito. Yan. So, itry natin. Hanap tayo dito. Ano ba to? Ito. Latin small letter DB. So, U plus 0238. So, ito itandaan nyo 0238 na yan. So, balikan natin yung IDE natin. Saan yung IDE? Ang itatype nyo lang U, which is Unicode 0238. So, titignan ko kung ano yung kalalabasan. Oh, lumabas nga, no? So, sige, isa pang sample. So, tignan natin yung, sana yung ano ko. Yan. Ano ba maganda dito? Ito ang delta. Sige, tignan natin to. 0394. Sige, 0394. 0394. Sige, ito-try natin. I-run. Nakita natin ay lumabas yung delta dito. Pero ano ba tong warning na to? Can be replaced with, pwede mong diretsuhin na, no? Pero kung hindi nyo kung hindi nyo makopya yung delta, pwede nyo hanapin sa Unicode na lang. Okay? Or kung hindi nyo kayang i-type yung delta, pwede nyo hanapin sa Unicode. Tapos ilagay nyo dito. Okay, so siguro hanggang dito na lang tayo. So, see you guys in the next video. Okay, bye guys.